po good eh. Magandang umaga po sa bawat isa. Pakibati po ang katabi nyo na Happy New Year. Baka hindi nyo pa po nabati. Uh, Masaya po tayo. Hindi lang po tayo masaya dahil pinagpala na po tayo this 2024. Amen? Para malungkot kayo. Para kung hindi pa nyo nararanasan ang pagpapala ng Panginoon. No? Paakyat na po yan. Okay? Parating na po yan. Tayo po ay mga pinagpala na hindi lang po tayo basta-basta nandirito dahil tayo po ay gustong makarinig lang. Kaya po tayo nandirito dahil tayo po ay pinununan ng Panginoon. Alam niyo po ba kapag ang isang tayo punong-puno ay ang ninanais niyan maglabas? Ibig sabihin, kapag puno ang yung puso ng pagmamahal ng Panginoon, you cannot help it but to extend it, no, sa mga taong nakapaligid sa inyo. Kaya nga tama po yung sinabi ng ating MC kanina, although nag-announce po siya na kailangan po ni Brother Rodrigo ng O-type o blood type O, eh mamaya daw po magdo-donate ito. Okay? Kaya po tayo ay nandirito, no? Hindi lang po tayo basta nakikinig, kundi po tayo po ay gumagawa. Okay? Kaya po although ang tema po natin is about peace, as we pursue God, no, sa kanyang righteousness, sa kanyang kabanalan, nandun po yung kapayapaan kapag nandun na po tayo. Ibig sabihin, kumikilos na po tayo doon. Ngayon, kung wala po kayong pakialam, ang tendency, yan, patuloy kayong kinakalabit ng Diyos. Alam niyo po, pag mayroong taong patuloy na nangangalabit sa inyo, hindi ka mapakali. No? Natutulog ka na, tingnan mo katabi mo, kalabitin mo, okay lang yan kapag natutulog. Pag kinakalabit ka, hindi ka mapakali, hindi mo alam kung anong pestong gagawin mo, hindi mo alam kung paano ka magtago. Sa Panginoon, walang taguan. Okay? Kaya nga po kung tayo po'y kinakalabit ng Panginoon, lalong-lalo na doon sa 10,000 souls. Alam niyo po, hindi lang po ito basta marinig lang, okay na. Yung po, pangitain po ng Panginoon na binigay kay Pastor Manny na 10,000 souls. Ang tanongin mo po sa sarili mo, ilan ang sa akin dyan? Ano yung, as Calvary Temple member, ilan ang contribution mo dyan? Hallelujah. Alam mo, sa totoo lang, we have a regular 1,200 members every Sunday. Regular po yon. Ibig sabihin, may mga attend, merong hindi, pero nandun po tayo. Nasa 1,001 to 1,200 Saturday and Sunday attendance from youth hanggang fourth service. Kung 10 lang po yan, kada isa. Kaya? Kaya? Kaya sa mga taong nais purihan ang Panginoon o papurihan ang Panginoon sa buhay nila. Hallelujah! Parang nalungkot po yung iba. 10. Alam niyo po, gaano po karaming 10? 10. Okay? Kaya kung nandun lang po tayo, kung tayo po magnanais lahat maging forerunner, hallelujah! Sino gagamitin ng Panginoon dyan? Kundi po tayo. Hallelujah. Nandito pa po ba kayo? So, ang topic po natin ngayon is pursue peace. No? Nandito po tayo sa pangatlo na serye, no? Yung na topic natin. Okay? January pa lang. Kung ang Panginoon na kaagad ang ipopurso natin, I believe the whole 2024 will be a lot of wonderful and goodness and blessings of God sa buhay po natin. Hindi po tayo mawawalan. Amen? Hallelujah. Ang tanong, meron ba talagang kapayapaan dito sa mundo? Ako naniniwala ako sa church may kapayapaan kasi yung katabi mo tulog na eh. Hindi, biro lang. Okay. Alam ko, no, although sinasabi ng tao ganito, kapag gusto mo ng kapayapaan, punta ka sa church. No. The right word is, if you want peace,
punta ka kay Lord. Hindi sa church lang, kay Lord. The reason why may church, because of the presence of God. Okay? Because we gather together in this place and we expect and we acknowledge the presence of God. Okay? Pero para lang sabihin mong maranasan ko yung kapayapaan, baka hindi. No? Baka pagpunta mo lang sa CR, meron din di ka nais na makita doon, wala na, sira na. Pero ang tanong, dito ba sa mundo, meron talagang kapayapaan? Di ba, punong-puno ng kaguluhan ang mundo ngayon? Tama po ba? O sino dito yung nag-aalikansya before? Tapos, nung paghugot niya sa alikansya niya, yung mga pera niya, inanay na. Kala niya secured na secured. Okay? Parang sigurado na yung Pasko at bagong taon. Parang sigurado na yung the whole year dahil pinagpala ka ng Panginoon. Pero all of a sudden, merong good news and bad news ang doktor. Good news, sabi niya, you have only 3 months to live. Bad news, nakalimutan ko 2 months ago. Dapat sinabi ko na yun sa'yo. May 1 month ka na lang. Okay? Parang bagsak lahat doon, tuwang-tuwa ka. Pero tanong, is there a peace in this world? Bago po tayo mag-isip at lumayo pa, shall we pray? Father, as we acknowledge your presence in this place, as we also acknowledge that without you, we can do nothing. Lord, we submit ourselves to you. Even today, O God, sa oras namin ngayon, Lord, magsasubmit po kami because we want to learn from you. And we want na kami ay makakilos, makagawa, maging ganap, Lord, ang iyong salita sa buhay namin. Kayo ang magpala, Panginoon. Kayo ang mag-ingat. Kayo, Panginoon, ang magpagaling sa bawat isa na nandirito, maging sa mga mahal namin sa buhay. And as we pray and we pray about healing, we ask you, Lord, na kumilos po kayo kay Brother Rodrigo. Lord, alam namin walang imposible sa inyo. Walang lagnat, walang cancer na imposible mong pagalingin. It is in your word, O God, by your stripes we are healed. And we are already redeemed, Lord, from all these diseases in Jesus' name at the cross of Calvary. Kaya, Lord, we also pray na patuloy mong pagalingin, Lord, ang aming speaker this January 31, si Pastor Anthony Roquel. Na, Lord, palakisin mo po ang kanyang tuhod, ang kanyang paglalakad, ang kanyang pagtayo. At gamitin niyo po siya sa amin, Lord, this January 31. Give him strength, Lord, and continue to restore his strength, Lord, in Jesus' name. Lord, magpala ka sa bawat isa, maging sa aming pakikinig. Let your Holy Spirit be upon us and teach us, O God. Thank you, Lord. Pinagpapala ka namin, itinataas sa umagang ito. Ito pong aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. So, meron ba, no? Actually, technology will not give us peace. Bago yung cellphone mo, problema ka agad. Paano ba gamitin to? No? May bago ka relo, problema ka agad. Baka nakawin eh. No, as I remember, no, bumili po ako ng may choices po. Rado or Seiko. Rado, Seiko. San kayo? Rado, Seiko. Nag-go ako sa Seiko. Kasi pag Rado, Rado talaga yan. Okay? Seiko, medyo okay. At saka wala akong masay, kaya nga Seiko. Yung iba, bumibili Rolex. Kasi meron kaming nabili no, sa Singapore. Rolex siya, pero hindi pwedeng iprenda. Kasi sa loob, hindi siya Rolex. Okay. In this world, hindi mo kahit pa-advance sa technology, ang tendency kapag nasira yan, nawawala yung peace mo, parang nakasalanay na lahat yung kinabukasan mo sa technology. Ang technology, may mga expiration as well. Okay? Upgrade. No, meron akong cellphone. Huwag kayong maingay. Reno 2. 4 years kong gamit. Ba't ka papalitan? Maganda pa yung battery. Okay naman yung speed sa internet. Nakakapag-communicate naman ako sa asawa ko.
Yun nga lang, may mga application na hindi na pwede sa cellphone ko. Kaya talagang mapipwersa ka, napapalitan mo. Buti sana yung presyo niya, katulad ng Rino, liver spread. Kaso hindi. No, kaya napwersa, napalitan. Kasi nga, hindi yung ibang application, hindi na pwede. Kaya nga, kung we will go after sa technology, mawawalan din tayo ng kapayapaan. Tingnan mo, sino yung nagde-desire na magkaroon ng bagong sasakyan? 10 years ago. Ngayon may kapayapaan na ba? Parang, pupunta pa naman kami Manila, baka tumirik lang to. Pero alam niyo po, as we go sa presence ng Panginoon, doon lang po yung kapayapaan. Hallelujah. Kaya nga po, the first Sunday, we speak about righteousness. No, as we pursue righteousness sa buhay po natin. And in next Sunday po, as we pursue faith as well, no? Ngayon po is how to overcome yung youthful lust by pursuing peace. Hindi po ito yung rest in peace, no? Hindi po yung pag mayroon akong kinakounsel, buti hindi nila sinasabi, anong dahilan at magpapakasal kayo? Buti hindi nila sinasabi na gusto po namin lumagay sa natahimik. Sasabihin ko sana, marami pang bakante sa Holy Mary, baka pwede doon. Hallelujah. No? Tama ba? Yung pag-aasawa, talaga lumalagay sa tahimik? Di ba ang pag-aasawa sa simula lang masaya? Hallelujah? Tama ba? Yung pag-aasawa sa simula lang yung masaya. No, kasi pasaya ng pasaya yan. Amen. Yung iba, kaya tinitingnan yung mister, tama si pastor. Hallelujah. No? Okay. Alam nyo, ang mga anak ng Diyos, meron tayong dahilan para maging masaya sa buhay. Hindi lang yung saya, it's a real joy na mararanasan natin dahil yan po pinangako ng Panginoon sa atin. No, hindi yan yung problemless life. Yung wala kang problema, wala kang sigalot. Hindi. Because of the presence of God in you. Doon po tayo. Tingnan niyo po, no? As we grow mature, pumapasok po tayo. Alam niyo po yung midlife crisis? Yung pagpapasok ka na ng 40, 50, no? Yung meron kang, parang ako, dati I can play basketball 2 game a day. Ngayon, 2 game pa rin a day. Pero nanonood na lang. Okay? Dati, kung mag-jogging ako, 1 oras. Ngayon, 1 oras na, hindi pa ako nagja-jogging. Dati, gustong-gusto mo yung slim fit na damit. Ngayon, slim fat. Okay, medyo, parang walang kapayapaan, parang walang justice. Okay? As we grow mature. Eto pa, pa-summer na. Hanggang ngayon, yung binili mong swimsuit, hindi mo pa masuot. Paano small yung binili mong swimsuit? Extra large ka na. Okay? Although it's healthy, no? Para mag-exercise, pero hindi po sinasabi na walang kapayapaan dyan. No, tingnan mo, yung mga may edad 60, kain kayo ng crispy pata. No? Sabi ni Daddy Bishop dyan is, I see the Lord. Pero nung bata-bata ka, walang problema yan. Crispy pata is crispy pata. Pero kapag medyo nagkakaedad ka na, katulad nung katabi mo, medyo pag crispy pata, 1/4 lang, ganyan lang. Okay? Wala na. Okay. Sino dito yung nag-enjoy? Kilala niyo po si Bill Gates. Minsan yung maraming mga tao, pag dumarating si Bill Gates, sa bahay nila, nag-worry na. Mag-worry ka ba kung darating si Bill Gates sa buhay mo? Of course, mga Kristiyano hindi nag-worry yan, pero maraming mga tao na nag-worry kapag dumarating si Bill Gates. Kapag yung bill nyo ng kuryente nasa gate na,
May nakabalon-bunan na papel na maliit, tapos nakasuksok doon sa gate nyo. Hala! Tapos na price pay, ginaganon pa, magkano? Parang lang si Judith. Na maraming natatakot pag dumarating si Judith sa buhay nila o sa bahay nila. Kailan si Judith? Yung Judith ng Angeles Electric. Yung Judith ng tubig. Yan, si Judith yan. Hallelujah. Pero eto, pinangakuan tayo ng Panginoon, as we have God in our life, there should have peace. Now, sabi nga ng John 16:33, in this world you will face many troubles. But take heart, I have overcome the world. It's not we overcome the world, it's the Lord. I overcome the world. Meaning, as we have the presence of God, we can overcome the world. Amen. Kaya sabi po ng 2 Timothy, ito po yung key verse po natin, no? 2 Timothy 2:22, flee from youthful lust, but pursue righteousness, faith, love, peace with those who call on the name of the Lord out of a pure heart. No, nandun po tayo sa peace. Next Sunday po yung love. Inunang na po yung peace, no? Hinalo po yung love. Okay. Yung sinabing flee, takbo po yan, hindi yan yung dahan-dahan. Pag sinabing flee, takbo yan. Okay? Pag you flee sa isang bagay o sa isang pangyayari, kailangan may pupuntahan ka. Kasi otherwise, kung pag ikaw ay tumakbo at wala kang mapupuntahan, sigurado, babalik ka. Hallelujah. Sino dito yung lumangoy sa dagat, sa beach? Lumangoy? Nung makalayo-layo na ng konti, biglang bumalik, naalala niya, hindi pala siya marunong lumangoy. Okay? Ganun yan. Ganun yung tendency, babalik ka kapag wala kang mapupuntahan. Okay? Kaya nga sabi ng Panginoon, but pursue. Ito yung pupuntahan mo. Pursue righteousness, faith, love, peace. No? Nandun po tayo sa peace. Okay? It's not about yung peace na to, yung walang problema. Hindi to yung walang conflicts, walang gera. Hindi yan yung peace. Yung peace is to have the presence of God in whatever situation you have. And that is peace. Hallelujah. Kapag alam mo, nandyan ang Panginoon sa buhay mo, you can overcome. Amen. Kaya sabi ng Panginoon sa mga disciples niya, no, yung watch and pray so that you will not fall into temptation. Okay? Kasi sinasabi ng Panginoon, as we pray, as we ask the Lord, as we seek God, no, dumarating ang presensya ng Panginoon and God will give us wisdom. He will give us courage para maranasan po natin ang kapayapaan na patuloy na binibigay sa atin ng Panginoon. Hallelujah. Kaya nga po, it's not about you. It's about the Lord. No? Kasi po, ang peace na binibigay po ng mundo, kaiba sa peace na binibigay ng Diyos. Yung peace of this world ay kakaiba. Yung peace of this world, lumalangoy. Ginigising ko lang po kayo. Okay. Yung peace of God, hindi lang basta-basta magkakaroon yan without the presence and relationship with God. Okay? Yung mundo, ganito siya. Kapag kuha mo yung lahat, kapag may pera ka, kapag sapat yung strength mo, kapag punong-puno ka ng tuwa, ibig sabihin, everything is available, meron ka sariling grocery, parang sinasabi mong peaceful ka. Pero yun ang maraming mayayaman without God in their life, hindi sila mapakali. Hallelujah. Kung nandito ka, kapatid, iniisip mo yung business mo, baka may pumasok sa business mo, baka may magnakaw sa business mo, then there is no peace, kapatid. And trust it to God. Because sabi ng Deuteronomy 8:18, God has given us the ability to gain wealth. Hindi po tayo. Hallelujah. Kaya nga po, eto na lang. Sige, magbilang tayo. Dito po sa lupang ito, may bilangan. Yung edad mo, kaya mo bilangin yan. Hallelujah. Pero sa langit, wala nang bilangan. Dito, nagbibilang ka. No? Dati, problema natin, after 10. Ano yung susunod? Sa mga dancers, after 8. Ano susunod?
7. Kasi 5, 6, 7, 8. 8, 7, 6, 5. Sabi nila eh. Okay. Pero tayo, may bilangan. Tingnan niyo po, ilang taon po tayo ngayon at sa palagay niyo, ilang taon pa tayo maglilingkod kay Lord? Pero kung isipin mo yung paglilingkod na yan, hindi yan nabibilang din sa langit. It will be forever. Practice lang dito. Magkakaroon ka ng trouble? Dito, nagnanais. Sino po yung nangangarap na magkaroon ng malaking bahay dito sa lupa? Amen. Pero pangako ng Panginoon sa atin, in heaven, we will have mansions. Hallelujah. Kaya kung nag-worry kayo na hindi nyo makakuha yung best life on earth, yes, kailangan kayo mag-worry without Jesus in your life. Because the Lord has prepared the best thing for us. Hallelujah. Lalo na kapag nakafocus po tayo sa ating destination. Alam nyo, kapag ang buhay may focus, may purpose, ang buhay, nagiging mas madali ang buhay. Kapag alam mo na yung purpose mo sa buhay, nagiging madali na ang buhay. Pero without knowing your purpose, wala kang focus sa buhay mo, then nagiging masalimuot ang buhay. Hindi mo alam kung saan ka pupunta. Hallelujah. Kaya nga yung iba, hinahanap yung peace sa droga. No? Pag yung tao nakadroga, sinasabi natin nakatama siya. Mali yun eh. Di ba, tama ba yung magdroga? Di ba mali? So, dapat nakamali siya. Ba? Di ba totoo? Ba't sinasabi na nakatama siya? Hindi nga alam ang ginagawa eh. Okay, but the word, yun po, akala natin, kapag we go after sa peace, na ino-over ng mundo, akala natin it will be an eternity. Akala natin magtatagal. Sino magsasabi na yung bangko na para ka nakasandal sa pader ay nag-bankrupt? Bangko Pilipino. Subok na matibay. Subok na matatag. Na-bankrupt. Okay? PCI Bank. Sino yung mga kaidaran ko? Sino yung alam ang PCI Bank? Yung mga dito hindi na alam eh. Sinong the first class na bangko pero ngayon wala na? BPI na lang tayo. No, PNB na pala. Sino magsasabi? Sino magsasabi yung 1,000 ngayon parang 100 na lang? Dati piso lang, tuwang-tuwa ka na. Dati, pag binigyan ka ng $1, tuwang-tuwa ka na. Ngayon, pag binigyan ka ng $1, $1? Hallelujah. No? Sinong makakapagsabi na kapag umiidad po tayo, no? Kayo ba nag-decide na tumanda? Nag-decide po kayong tumanda? Of course not. Kasi kapag tumanda ka, nagiging limited ka na eh. No, inisip mo, ito, nangarap ka ba na darating yung araw, di ka na makatakbo. Akit ka sa hagdanan. Nangarap ka ba ganyan? Of course not. No? Ang pangarap natin, yung talagang mahusay, nagagawa ng lahat. Amen? Amen? Okay? Kaya nga po yung, ang ino-offer sa atin ng Panginoon, kaya nga we have to pursue peace dahil ang binibigay sa atin ng Panginoon is for all eternity. No? Buhay na walang hanggan. Sabi ng John 14:27, peace I leave with you. Para po magkaroon ng emphasis, itong John 14 po, Last Supper na yan. Nagbibigay na po ng word, ng last will testament ng Panginoon. Peace I leave with you, my peace I give you. Okay, yung peace I leave you, ito yung present situation ng mga disciples. Okay, because they have Jesus. So, peaceful sila kasi nakakakain sila, they can see miracles, nakakapag-drive out din sila ng mga demons. Pero nung sinabi niyang, my peace I give you, this is eternal peace. This is inner peace. Ito yung,
Although itutuloy, no, kung babasahin natin tuloy-tuloy yung John 16:33, in this world you will face trouble. Okay? Last Supper din yan, no? Gabi din yun. Tuloy-tuloy yan. Ibig sabihin, I give you peace kahit na there will be troubles, there will be persecutions. Yung peace na yan that I give you, hindi yan mawawala at hindi kayang kunin ng ninuman kung hindi mo iaalaw. Kaya nga we need to receive it. Tanggapin natin yung ino-offer ng Panginoon na peace. Otherwise, kapag hindi natin tinanggap yan, hindi natin pangahawakan yan. Kaya nga sabi niya, balik tayo. Okay, I do not give to you as the world gives. Okay, kasi po sa mundo may bawian. Kaya Lord, hanggang hindi mo sinusoli yan, hindi niya kukunin. No? Ibig sabihin, kapag binigay na ng Panginoon, ayaw niya nang kunin yan. No, sa atin na yan. Actually, kapag binigay sa atin ng Panginoon yan, it's a gift. Hindi man tayo entitled, hindi man tayo karapat-dapat, but it's a gift. Ibibigay pa rin ng Panginoon yan as we entrust ourselves or our life to God. Ibibigay yan ng Panginoon sa atin. Kaya nga sabi ng Panginoon, do not let your heart be troubled and do not be afraid. Hallelujah. No? Ibig sabihin, yung peace na ibibigay sa atin ng Panginoon, hindi yan problemado, hindi yan mahahawakan, at hindi yan apektado ng problema, at hindi rin yan apektado ng mga nakakatakot. Katulad ng katabi mo. Ano? Kaya nga peaceful ka eh. Okay? Ibig sabihin, hindi yan kayang wasakin ng kaaway. Hallelujah. No, kung titingnan niyo po, yung mga disciples parang tuwang-tuwa na sila because kasama nila ang Messiah, kasama nila yung inaasahan nilang magiging king nila because they were under Roman rule during that time. Wala silang hari. So they are peaceful. Pero nung sinabi ng Panginoon, my peace I give you. Alam niyo yung klase ng kapayapaan meron ng Panginoon na gusto niya meron din tayo? Naalala niyo po nung si Lord ay sumakay sa bangka, lilipat ng kabilang side ng Galilee, Sea of Galilee. Tapos nagkaroon ng squall habang siya'y natutulog. Yung kanyang mga disciples ay worried dahil baka mamatay daw sila. Pero si Lord tulog na tulog. Parang sinasabi na lahat, Lord, ginising si Jesus eh. You don't care na mamatay na tayo o mamamatay na kami? You don't care, tulog ka pa rin. Alam niyo, sa totoo lang, if you have God in your life, doon mo lang mararanasan yung peace. Hallelujah. No, sabi nga ni Daddy, meron daw po silang kasamang pastor. True to life story po to. Sabi niya, sige, mauna na kayong matulog. No, kagabi po, if you want to replay, nasa Light Shines TV po yan. Kung gusto mo matulog na kayo, pinapauna ng matulog yung mga kasamang pastor. Kasi daw po, kapag siyang naunang nakatulog, yung mga katabi niya at kasama niya sa kwarto, hindi na makatulog. Kasi maingay kung matulog. At kinabukasan daw, nung sinabing, di mo kami pinatulog. Hallelujah. There's no peace to the wicked, sabi nung, although verse natin yan mamaya, no? There's no peace to the wicked, or for the wicked. Pero, tinawag pa silang wicked, no? Pero dito, wag mong gagawin, ha? Walang unan dito. Hallelujah. Pero kapag ikay natulog, tuwang-tuwa ko niyan. Ibig sabihin na nagandahan ka sa mensahe, you become peaceful. Kaya itutuloy ka kahit umabot tayo ng 10 o'clock. Amen? Hallelujah. Kaya this is the peace, no, na nais na maranasan natin ng Panginoon. Okay? Maranasan natin para hindi po tayo magaluntang. May mga masamang balita man, peaceful pa rin po tayo. Amen? Kahit tumaas pa yung gasolina, peaceful ka kasi wala ka na masasakyan. Hallelujah. It's about having God. Kaya nga po, wala tayong worry. But without God in our life, punong-puno tayo ng worries.
And there is no peace without God. No, sabi po ng Romans 5:1, therefore, since we have been justified through faith. Pag sinabing justified, ibig sabihin reconciled na. No? Pinatawad na tayo sa ating mga kasalanan. We've been justified. So, ibig sabihin yan, we are reconciled. We have peace with God through our Lord Jesus Christ. Meaning, without Jesus in your life, there is no peace of God. Hallelujah? So, kailangan mataglay po natin. Kailangan magkaroon tayo ng na magandang ugnayan sa ating Panginoon. Doon lang natin nararanasan at mararanasan ang kapayapaan ng Panginoon because the peace with Jesus produces peace of God. Amen. Okay. Kasi po, kaya po sinabi ng Panginoon diyan na you have been justified through faith. Kasi po ang tao, we are constantly go against sa will ng Panginoon before. But right now, naintindihan na natin ang salvation, naintindihan na natin ang gospel. Ngayon, we follow Jesus. Kaya wala ng conflict with God. Amen. Sana nga. Okay? Actually, yung word na peace is from the word, the Greek, Hebrew word shalom. Ito po yung madalas na marinig nyo na bati no, ng mga Kristiyano. Actually, yung mga Hudyo, ito po yung bati nila. No, pwede rin niyang may spell na shalom, sholem, sholoim, shulem. Use up. Ay, hindi pala yan. Solem pala yun. Okay. It's a Hebrew word meaning peace, harmony, wholeness. Okay, hindi lang po yan peace. It's harmony, it's wholeness, completeness, prosperity, wellness, welfare, tranquility, and can be used idiomatically to mean both hello and goodbye. Meaning, yung pong hello na yan, it means a complete peace without any missing peace. No? Lahat yan ay ibibigay ng Panginoon as we utter this word shalom. Kasi alam natin, kapag ang Diyos nagbigay, hindi yan utay-utay, di katulad ng katabi mo. Susubukan ka muna sa 100. Susubukan ka muna sa 1,000. Ang Panginoon kapag nagpala, buong buo yan. Amen. Hallelujah. Kaya nga, it's a complete peace. Walang missing dyan. So, ang tanong ngayon, how can we get rid of our youthful lust by pursuing peace? Hallelujah. No, yung iba, okay na. Wala na ako yan. Youthful yan. It's not only for the youth, kapatid. Kasi naniniwala, no, hindi lang po yan ibinigay sa mga kabataan lang. No, maraming nagte-testify kahit na medyo may edad na, nandiyon pa rin ang youthful lust. 80 years old na, manto niya pang boyfriend. Companionship daw. Okay. So, how can we get rid of our youthful lust by pursuing peace? By pursuing peace, we can get rid of our youthful lust if we stay away from evil. Okay? Kasi po, yung youthful lust, okay? Yung youthful lust, it's always against sa will ng Panginoon. Kapag we go after sa youthful lust na yan, yung youthful lust yan, it's actually selfishness. Being selfish. Okay? Naalala nyo nung kabataan kayo, 10 years ago? Ang daming experimentation sa ginawa mo. Ang daming first time kasi sa youth life, dun yung lahat ng first time. First time kang magka-girlfriend or boyfriend. First time kang uminom. Hallelujah. First time kang manigarilyo. At hopefully, wala na ngayon yan. First time kang makipag-date. Nung youthful lust. No, yung kabataan mo. Ang daming first time dyan. First time kang mangupit. Hanggang ngayon, ginagawa mo pa. No, ang daming first time yan. Kaya nga, stay away from evil. Okay? Dahil dyan, no, dahil yung youthful desires po natin is always against sa ating Panginoon. Okay, nung bang ginagawa mo yung kasalanan nung ikay kabataan pa? Even today.
Iniisip mo ba si Lord? Nung sumingot ka ng unang-unang, anong kasi yung singot na yan? Meron ako niyan. Ito. nung gumagamit ka, iniisip mo ba si Lord? Because this youthful lust, kaya nga we need to flee. Dahil yung mga youthful lust na yan, they're against sa will ng Panginoon. Hallelujah. Tingnan po na. Isaiah 48:22. There is no peace. That is sinasabi ko. Says the Lord for the wicked. Tingnan. Sino dito yung hanggang ngayon may girlfriend? Aba, wala. Tingnan po. Nung pinupurso niyo po yung asawa niyo, love. It's about love. Pero if you go sa fornication, nawawala yung love. Nagiging lust. At doon pumapasok yung you become now not peaceful. Baka mabuntis ko siya. Ginawa mo. Hallelujah. Noong nanigarilyo ka, uminom ka, wala naman nakakakita eh. Okay lang kapag walang nakakakita. Si Lord, di kanya nakikita. Hallelujah. Kaya nga, there is no peace sa mga wrongdoers. No, kasi after you sin, hindi na ka mapakali. Try mo ngayon. O pag-uwi mo mamaya, mangupit ka sa wallet ng misis mo. O sa wallet ng nanay nyo. Alam nyo, iisipin mo pa lang, ninenervous ka na eh. Try mo magnakaw. Iisip mo pa lang, pinaplano pa lang, naninervous ka na eh. Wala nang peace. Hindi ka na peaceful, tama? Para nung ako 10 years old, nakapatay po ako. Nung napatay ko po siya, talagang wala akong kapayapaan. Hindi ko alam kung mahuhuli ako. Hindi ko alam kung may papasok sa bahay namin. Ito, siya pumatay. Sa manok namin. Kasi binabato ko lang, akala ko, yung binubugaw lang, napuruhan. Bata pa lang, 10 years old. No, pasok agad ako sa bahay namin. Tapos ilang oras ako nasa loob ng bahay namin. Pinapakinggan yung kapitbahay namin na pumasok sa bahay namin, sasabihin, yung anak mo, pinatay yung manok ko. Manok lang yan, ha? Kung gagawa ka pa ng kalokohan, magplano ka ng kalokohan, habang pinaplano pa lang, nandun na yung kaba. Hindi ka na peaceful. Ba't ganyan tingin niyo sa akin? Parang ako lang, ha? Okay. In Psalms 38, tingnan niyo po, why there's no peace to the wicked? Kasi sabi rin ng 38, no? Because of your wrath, there's no health in my body. There is no soundness in my bones because of my sin. Hallelujah. Tuloy natin. My guilt is overwhelmed me like a burden too heavy to bear. No, posible nung sinusulat ni David ito, posible niisip niya si Bathsheba. Yung kasalanan siya Bathsheba. Ilang buwan na dala yan. No, sa totoo lang, my guilt has overwhelmed me like a burden too heavy to bear. Actually, kapag may kasalanan, if we give in sa kasalanan, ang bigat niyan. Hindi ka nga makatingin sa langit just like yung tax collector. Hindi nga makatingin sa langit. Because of his sin, alam niya makasalanan siya. Hallelujah. Try mo ngayon. No? Actually, kapag may ginawa kang kasalanan and you knew that it was sin, ang bigat niyan. Kung mag-pray ka, 1 minute, na dati nakaka 2 minutes ka. Tapos you cannot read God's word kasi alam mo, convict ka ng salita ng Diyos. Hallelujah. Tapos every passage na mababasa mo, kasi ikaw yung kung magbasa,
Alam mo yung roleta? Yung ginagana mo yung Bible? Hallelujah. Tapos mababasa mo, galit ang Diyos sa mga sinungaling. Hindi ito, hindi ito. No? Hallelujah. Okay? Kaya nga, tayo po, no, maging aware po tayo sa mga yan. Kasi po, napakabigat talaga yan. Pero tingnan niyo po, kapag kinonfess natin yan, gumagaan. Why? Kasi kinukuha na ng Panginoon. Hallelujah. Kaya nung kinonfess na ni David, ang gaan na. No, nung sinulat niya yung Psalms 51, ang gaan na sa kanya. Okay? Living a life of sin is very heavy. It is a very heavy burden. No? Kaya nga, kailangan natin ibigay kay Lord yan. Nagkasala tayo, lapit kay Lord. Iba po yung habitual sin. Yung habitual sin, ibig sabihin yan, wala kang kapatawaran niya kasi alam na pa yun, gagawin mo rin eh. Pero if we sin na hindi na tayo nasisyahan at nandun na po yung kamalayan natin na ang Diyos nakikita na yung lahat ng bagay sa buhay natin, sabihin na natin kay Lord. Alam naman niya eh. Ang gusto lang ng Panginoon, magkaroon ka ng faith para sabihin sa Kanya yung ginawa mo. Hallelujah. In 1 Peter 3 said, do not repay evil with evil or insult with insult. Pag sinabing do not, it's a command. Okay? On the contrary, repay evil with blessings because to this you were called so that you may inherit a blessing. Okay? Dito po tayo tinawag. Dahil po yung ginagawa po ng mundo is to do evil or to repay evil with evil. Okay? Kinuha niya yung girlfriend ko, inagaw sa akin. Mang-aagaw din ako. O gaganti rin ako. Inutangan niya ako, hindi siya nagbayad. Uutang din ako na hindi ako magbabayad. Parang, sino dito yung tuwang-tuwa na nalibre siya ng pamasahe? Okay lang yan, kapatid, kung jeep. Pero ang papunta ng Manila yan, mag-isip-isip ka. Okay. Pag nakakasakay mo ulit yung nagbayad sa'yo, ikaw naman. Baka inaabangan mo, kailan po lalabas si kapatid? Nandiyan ka sa gate, no? Okay, ikaw naman. Kasi sa mundo yan eh. Lahat tayo pinagpala ng Panginoon. It's a blessing to give than to receive. Amen. Kaso ang mundo, ganito. Invite mo siya. Kunin mo siya. Mayaman yan eh. Maraming maibibigay yan. Kunin mong ninong. Kunin mo ninang. For whoever would love life. Sino po yung gustong-gusto nila yung buhay nila maiksi lang? Okay, gusto natin, pag sinabing would love life, meaning long life yan. And see good days must keep their tongue from evil. Pag sinabing good days, a blessed life. Okay? So, para maranasan natin yung long life at yung blessed life, first, we must keep our tongue from evil and their lips from deceitful speech. Okay? Para maranasan mo yung pagpapalang yan at yung buhay na masagana, buhay na pinagpala ng Panginoon, kontrolin mo ang bibig mo. Instead of evil, you speak blessing. Hallelujah. No? In verse 11, ito yung pangalawa. They must turn from evil and do good. Kasi po kapag you are doing good sa mga taong they are doing negative things sa buhay natin, we speak about reconciliation. We speak about not dispute but to reconcile. No? Kaya nga tama yung word. Pag binato ka ng bato, batuhin mo ng tinapay na nasa garapon daw. Okay? Eh, malaki pa yung garapon kaysa sa bato eh, no? Pero batuhin mo ng tinapay. Ano yung tinapay? It's good things. Hallelujah. Hindi yan, babatuhin ka ng tinapay. Meron ka bang pandesal dyan na 1 week na? Yun ang pambabato mo. Hindi, it's about good life, no? Okay? In verse 12, the eyes of the Lord are on the righteous and His ears are attentive to their prayer. But the face of the Lord is against those who do evil.
No, anong gusto mo? Yung pinapakinggan ka ng Panginoon o inaayawan ka ng Panginoon? Anong gusto mo? Yung marami kang kaibigan dito sa lupa, pero hindi ka kaibigan ng Lord? Sabi ng James 5:16, the prayer of a righteous man availeth much. Or they have this, they produce good things. They are powerful. They are effective. Amen. Hallelujah. Parang nalungkot na kayo. Okay? Pero these things, no, binibigyan tayo ng Panginoon para, tinuturuan tayo ng Panginoon right now para maranasan natin kung ano talaga yung peaceful life. Okay? Romans 12:9. Love must be sincere. Ibig sabihin, hindi ito selfishness o hindi pagiging selfish. No, yung love. Pag sinabing love must be sincere, kailangan binibigay mo yan, hindi yung you take and take. Okay? Nagbibigay ka. Ibig sabihin, hindi yan selfishness. Okay? Hate what is evil. Pag sinabing hate, it's not about ini-ignore mo lang siya, parang, no, ito yung flee from youthful lust. Ito yung flee. If we hate. If we hate what is evil, we can easily cling to what is good. Okay? Kaya mamimili ka, saan ka ahawak? Pero kapag you hate evil, madali na sumunod at panghawakan ang binibigay o yung kabutihan ng Panginoon. In Psalms 97 verse 10, let those who love the Lord hate, for He guards the lives of His faithful ones and delivers them from the hand of the wicked. No? Hallelujah. Ibig sabihin, si Lord na mismo ang gagawa. Si Lord na mismo ang magtatanggal sa'yo. Si Lord na mismo magpaprotect sa'yo sa kamay ng mga wicked. Hallelujah. Amen? If you hate evil, you will experience peace because God will protect you. Amen. Hallelujah. In 2 Thessalonians 3 verse 3, but the Lord is faithful. He will strengthen you and protect you from the evil one. Hindi ka basta-basta iiwanan ng Panginoon. Sabi ng Panginoon sa Hebrews, I will never leave you nor forsake you. Hallelujah. No, pursuing peace, we can get rid of our youthful lust if we forgive and be reconciled. Alam niyo, walang pagpapatawad kapag walang reconciliation. Patawaran dan ako, pero yaka mo lalapit ka na ako, ha? No? Patawaran na ka, pero pwede ba? Mga 1 year, yaka papakit ka na ako? Okay? There must be reconciliation kapag tayo nagpatawad. Amen. Okay? So, magpatawad tayo at magipagkasundo. Yun ang gusto ng Panginoon. Okay? Kasi nga po yung unforgiving, it results to bitterness. No? Pero pag alam mo na pinatawad mo na yung tao, kapag alam mo na siya at napapag-pray mo na, Lord, kuwanan nyo na po. Hindi. Kapag napapag-pray, Lord, pagpalahin mo siya. Posible, kaya hindi pa siya nakakapagbayad. Kaya ginawa niya to kasi wala ka. No, wala ka sa buhay niya. No, yung mga taong mahilig mag-cut, no, kapag nagda-drive ka, no, isipin mo na lang, Lord, pagpalain mo siya. Lord, ligtas mo siya. Posible, hindi ka niya kilala. Yung taong nangulimbat sa'yo, yung taong nang-scam sa'yo, ba't ganyan tingin niyo sa akin? Hindi ako scammer. Yung nag-scam, Lord, sabi, Lord, katagpuin niyo, Panginoon, posible wala siya sa'yo. Kaya nagawa niya yan. Yung nang-iwan sa'yo, pag-pray mo, Lord, maaksidente sa ano. Lord, posible, alam ko wala siya sa'yo, at alam ko, hindi siya para sa akin dahil hindi siya lingkod mo. Alam niyo, napakasarap na yung mapangasama mo, lingkod din ng Panginoon. Hallelujah. Kesa doon sa, ang pipiliin mo, Pastor, pwede ya? Christian niya. Kasanting na, Pastor. Christian niya. Ay, nako, mas maganda kaya pa, kaya kayong taga-Calvary. Christian niya. Pastor, atin niya church. Christian niya, pen. Sagapan na kayo eh. Pogi ya, Pastor. Tapos iiyak-iyak ka. Tinatanong na nga eh.
Hallelujah. Hallelujah. Amen? Ay, sa mga single dyan, may pag-asa pa. Pag-pray nyo lang. Hallelujah. Naisilang na kanina. Ay, hindi, biro lang. Okay. Ibig sabihin, yung forgiveness without reconciliation is useless. It's without value. Okay? Pinatawag mo siya, pero hindi ka nakipagkasundo sa kanya, wala yan, walang kwenta yan. Okay? Hebrews 12:14 to 15 said, make every effort. Pag sinabing every effort, trabahuhin mo. Gawin lahat. Yan ibig sabihin yan. To live in peace with everyone and to be holy. Without holiness, no one will see the Lord. See to it that no one has fallen short of the grace of God, that no bitter root grows up to cause trouble and defile many. Ibig sabihin, tayo po, gawin natin yung maging peaceful lahat, no? Magkasundo lahat. It's not just to secure your salvation, pero yung papakita mo kung gaano ka-gracious si Lord sa buhay mo. Kung paano kanya pinapatawad. Sabi nga ng Panginoon, kung tayo nagpapatawad, pinapatawad na tayo ng Panginoon. Okay? And the reason why we can forgive, because we receive forgiveness from the Lord. Kaya nga, kung tayo po ay nandun yung grace ng Panginoon sa buhay natin, nagagawa po natin, kaya natin trabahuhin yan. Kaya natin kasi ginawa na ng Panginoon sa buhay natin eh. Okay? Para no bitter root. No? Tingnan na po natin sa NLT version. Work, kaya nga trabahuin eh. Work at living in peace with everyone. And work living a holy life. For those who are not holy will not see the Lord. No, for those who are not holy will not see the Lord. Look after each other. Pag sinabing look after each other, it's a mutual ministry. Okay? Ibig sabihin, hindi lang magpatawad, pero magpatuloy tayo lumago sa ating pananampalataya. So that none of you fails to receive the grace of God. Watch out that no poisonous root of bitterness, ibig sabihin, deadly yan, grows up to trouble you, corrupting many. Kapag ikaw ay punong-puno ng bitterness, tingnan mo, maging yung mga kasama mo na nagiging bitter na rin. Nakukorrupt na rin. Hallelujah. Nabigyan ka na ng ayuda dahil punong-puno ka ng bitterness, ini mo. May itong yamong boteng vitamin C. O, namupit yung vitamin C eh. O talang vitamin A. Ba't siya agad? Okay? Hindi yan. Kasi punong-puno ng bitterness. Pero kung punong-puno ng kapayapaan yan, Lord, thank you. Hindi na ako bibili ng vitamin C. Hallelujah. Kasi tingnan mo pa yung vitamin C, tutuya kaya yun eh. Poto, fake kaya mo. Eh, punong-puno ng bitterness. Tingnan mo, nagda-drive ka na ng kotse mo. Pag punong-puno ng bitterness. Okay? It can corrupt many. Bayo yung sakyan na. Ako, 10 years old na eh. Ne? Matapang ka ngayon magkarera. Gigit-gitin mo pa siya ngayon kasi alam mo, bago yun sa kanya eh. So alam mo, ingat na ingat siya sa kanya. Eh, ganun ka rin naman nung bago yung sasakyan mo eh. Ingat na ingat ka rin. Kaya alam mo yung feeling. Hallelujah. Pero tino, pag punong-puno ng bitterness, buong pamilya, bitter na rin. Dininan na kaninong mo. Alimantang. Instead na magpasalamat, hayaan mo, baka wala pang bonus, no? Magbibigay din yan. Pero, baka sabihin mo, kuripot siya talagang ninong mong yan? Eh, sino ba may kasalanan? Di ba ikaw? Ba't kinuha mo siya? Kaya nga, nagiging bitter kapag nandun, no, yung, it's a poisonous root of bitterness. No, nagiging poisonous talaga yan, nakakamatay yan. No? Romans 14:19, let us therefore make every effort to do that leads to peace and mutual edification. Nag-grow together. Ibig sabihin, merong mutual ministry. Hallelujah. Ito, ang mensaheng ito, yung passage ng Romans 14:19, sa mga Kristiyano po yan. Hallelujah. Alam niyo, kapag binigyan kayo ng blessing, it's your desire na i-bless mo rin yung kapatid. It's your desire na pagpalain ka ng Panginoon para i-bless mo siya. Or it's your desire to do good doon sa tao nagpala sa iyo. Hindi yung nakaabang ka na lang nakaabang. Ay,
ting kapatid, sakto, may gatid yan, sipingan kepa mo. Hallelujah. Minsan yung mga mayayaman o may pera sa church, nagiging vampira. No? Tatanong yung kapatid, may vampira ka ba dyan? Pautang naman. Hallelujah. Okay, let us aside, no? Set aside natin yung selfish ambition natin. Go for mutual edification. Kapag pinagpala ka ng pag-pray mo siya. Kapag tumanggap ka ng pagpapala, pag-pray mo siya. Amen? Amen? Okay? Hindi yan yung bagay, no? Na makukuha mo. Every time you go to church, hindi yung bagay na makukuha. So take note, as we go to church, hindi po tayo humihingi. It's our part to praise God and to worship God. God has given us 6 days to receive our blessings. It's our duty right now to worship God together in this place. Amen. No, in Romans 12, do all. Ibig sabihin, gawin lahat that you can live in peace with everyone. Dear friends, ibig sabihin, mga Kristiyano to, never take revenge. Hallelujah. Live that to the righteous anger of God. Hallelujah. Sino dito yung nanonood ng Avenger? Si Lord yan. Yung long time ago, si Lord na yan. Hindi yung mga modern Avengers. Si Lord ang gagawa ng paraan para ikaw ay ma-vindicate. No, wag ikaw. Hallelujah. No? Mahirap? Yes. Mahirap. But with God, all things is possible. Hallelujah. No? Pangako ng Panginoon to. The scripture says, I will take revenge. I will pay them back, says the Lord. Okay? Instead, if your enemies are hungry, feed them with poison. If they are thirsty, give them something to drink like muriatic acid. Ay, tama ba yan? Parang nadagdagan na. No? Instead, if your enemy are hungry, feed them. Mas pakainin mo pa sila. Huwag yung sira, Okay? Lalo na kapag yung special pa, yung binigay mo, yung ibig sabihin, binili mo pa siya ng Burger King. Kaya ako, tuwang-tuwa ako pag mayroong isang membro nagbibigay sa akin ng Burger King kasi alam ko may galit ito sa akin Okay. If your enemies are hungry, feed them. If they are thirsty, give them something to drink. No? Saan ang dahilan? In doing this, you will heap the burning coals of shame on their heads. No, ibig sabihin, ma-realize nila yung kamali ang ginawa nila sa'yo if you do good things sa kanila. No, siguro babatukan pa yung sarili. Grabe, kagana-kana pala ng taong yun Hallelujah! Don't let evil conquer you, but conquer evil by doing good. No, wag kayong padadamay sa gawa ng demonyo. Kasi ang gusto ng demonyo, conflicts. War, trouble. Pero ang gusto ng Panginoon, reconciliation, peace. Hallelujah. In Matthew 5:23, so if you are presenting a sacrifice at the altar in the temple and you suddenly remember that someone has something against you. Sa mga Hudyo, mahirap yan. No, yung 24, mahirap sa mga Hudyo yan. Leave your sacrifice there at the altar. During that time, ang temple lang po, sa Jerusalem temple, doon lang sila nag-o-offer. At times, ang mga layo nila, mga siguro 30 kilometers away, wala pa namang taxi noon. Okay, posible, mga gareta lang or naglalakad lang. Tapos, pag sinabing, leave your sacrifice there at the altar, go and be reconciled to that person, babalikan mo pa siya sa lugar mo. Kaya nga mga Hudyo, they see to it na okay sila bago sila mag-offer. Para wala na silang babalikan. Hallelujah. Then come and offer your sacrifice to God. Hallelujah. Sinasabi ng Panginoon dito, work it out. Trabahuhin mo, kapatid. Do all what you can to reconcile with your brethren. Hallelujah. Lalong-lalo na sa pamilya mo. Kasi very evident sa pamilya kapag may galit. Minsan, kapag may galit mag-asawa, kapag naglakad papunta ng going from parking, going here, kapag ang mag-asawa magkaaway, naku, ang layo niyan.
Yung mag-asawa habang nagdadrive pa uwi, 1 kilometro, 2 kilometro lang ang layo ng bahay nila. Naku, ang tagal niyan. Daig pa yung traffic sa EDSA. Kasi walang imikan eh. Pero yung bago ka umalis, tapos magpag-reconcile, adyang pang ninong mali. Mag-worship tamo ngayon eh. Okay ba? Let's forget and forgive. Munahan ako. Kasi kung alang muna, alang kakadwa. Gusto ko? Ibig sabihin, pag walang nag-start, walang magpipayback. Ibig sabihin, walang gaganti. Hallelujah. Ba't ang sama ng tingin nyo? Parang may something No? It's God's word. Kaya nga po in Acts 24:16, so I strive always to keep my conscience clear before God and men. Ibig sabihin, as we worship God, alam ng Panginoon kung anong nangyayari. So patuloy tayo sa paggawa ng mabuti. Amen? In 1 Corinthians 13, if I give away all I have, and if I deliver up my body to be burned, but have not love, I gain nothing. No, kahit anong gawin, actually, mga Kristiyano, akala nila, o alam natin, in worshiping God is a sacrifice. Kung yun ang iniisip natin, then it's a sacrifice also na magpatawad na. Although it's a sacrifice, pero God will bless you. Amen. Kaya gawin natin lahat para magipag-reconcile. Forgive and be reconciled. Amen. To experience peace with the return of blessing, let us forgive and be reconciled. And last, by pursuing peace, we can get rid of our youthful lust if we find contentment in the Lord. Kapag kontento ka na, kapatid, sa buhay, sa ating Panginoon, there is true peace. True contentment results true peace. Na parang yung, Lord, ala ko pang sakyan. Pati na ka mapamasahe. Mas problema ang dalawa ng ating sakyan eh. Kasi mag-gas la rin. Magpa-maintain la rin. Magpa-rehistro la rin. Alam niyo, ang mas bless yung mga nag-jeep. Kasi pwede kang mamili ng sasakyan mapapunta ng church. Di ba? Ayoko yan. Pero kung sarili mo sasakyan, no choice ka. Yan lang eh. Ito pa, mas galante ka kapag nag-jeep. Kasi pag hinitid ka dyan sa kanto, nagbibigay ka pa ng tip. Keep the change. Pero kapag may sariling sasakyan, ikaw naman magpagas, pambira. Ako na ping mag-drive. Be content. Okay? Kung wala kang bahay, be content with what you have right now. Kung wala kang bahay, be content. Kung may binibigay naman ng Panginoon ng pangrenta ng apartment mo. Of course, hindi lang tayo mag-desire na forever nag-apartment. No, ang Panginoon gusto niya magkaroon tayo ng sarili bahay. Pero for now, kung may apartment ka, nag-apartment ka at pinoprovide ng Panginoon, masaya ka. Magpasalamat ka kay Lord. Hindi ka natutulog sa ilalim ng tulay. Amen. Hallelujah. Excuse. Yung iba, nagre-reklamo, bakit walang aircon? Ngayon, sige, mag-aircon ka. Hallelujah. Eto, yung iba, nag-worry, walang contentment. Walang nag-like sa post ko sa Facebook. Alam mo, kapatid, kung tatato lang ang friend mo sa Facebook, magtaka ka. Tatato na lang, wala pa nag-like. Okay? Kasi it's selfishness, no? Hallelujah. Pero alam nyo, kapag na-realize mo that the Lord likes you very much, kahit walang na-like sa Facebook mo, but the Lord likes you. Hallelujah. It's more than enough. Hallelujah. Parang sinasabi mo, ala akong talent. Ako makapagkanto. Ako lang pala yun. Pero kapatid, if you share God's word, hallelujah, angels are clapping their hands in heaven. Hindi yung mga taong pumapalakpak, but angels. Hallelujah. Praise the Lord. And so, ayahan na natin sa mga singers yan. Yung pagkanta.
Yung pagsasayaw sa mga dancers. Yes, gusto mong you want to glorify God with your life, share God's Word. Hallelujah! Kasi kapag merong isang taong tumanggap kay Lord, thousands of angels are rejoicing in heaven. Amen! Hallelujah! Kaya nga sabi ng Psalms 37:4, delight yourself in the Lord. It's not about you, it's about God. As we delight ourselves in the Lord, ibig sabihin, sa Kanya ka magpakaligaya, hindi sa mga bagay dito sa mundo, hindi sa palakpak ng tao, kundi kay Lord. And He will give you the desires of your heart. No, hindi ito yung magpakaligaya kay Lord kasi humingi ka ng kotse. No. Kasi kung will ng Panginoon na meron kang kotse, bibigay ng Panginoon yan. Why? Kasi mahal tayo ng Panginoon. Pero kung alam niya yung bagay na yung magpapalayo sa relasyon mo sa Diyos, hindi bibigay ng Panginoon yan. Yes, God wants to bless one another. But, kailangan si Lord ang ma-recognize. Hindi yung kayabangan mo. No? Buti na lang wala ako doon sa pinuntahan nila Pastor Manny na church na sinisipa daw yung mga coaching luma. Kasi sa church daw nila, walang lumang sasakyan, puro bago. Kaya pag siguro kung pupunta ako sa church na, tatanggalin ko yung plate number ko para hindi makita kung luma o bago. Hallelujah! It's not about these things. It's about how pure your intention to God. Amen! Hallelujah! Ang dami mo nga sasakyan. Wala ka namang Kristo sa puso. Ano yon? Yes, what profit is a man if he gains the whole world yet forfeit his soul? No, makuha mo lahat pero wala naman yung kaluluwa mo kay Lord. Hallelujah. Kaya nga, if we delight, actually, yung Psalms 37 verse 4, katulad din yan ng John 15 verse 7. No, sabi ng Panginoon, if you remain in me and my words remain in you, ask whatever you wish, it will be given to you. It's not about your own will. It's God's will. As we remain sa ating Panginoon, alam na natin ang gusto ng Panginoon sa buhay natin. Then we will ask for that. Hallelujah. Para tayong ganito. Alam natin, nung nag-aaral tayo, alam ng ama natin na kailangan nating allowance. No? Alam niyo ba yung allowance dapat more than sa pangangailangan mo? Halimbawa, yung pagkain mo, pang-jeep mo, pamasahe, 100 na, kapag nagbibigay kayo ng allowance, kapatid, 150. Allowance eh. Allowance. Hindi sakto. Kaya nga allowance eh. May allowance. Nagkakaintindihan tayo? No? Di ba pag nagpapatahi ka ng damit noon, di na may allowance. Iba slow. Next Sunday, explain ko yan. Hallelujah. No? Kaya nga, if we remain in Him, no, as we delight in the Lord, as we remain in Him, whatever we wish, it will be given to us. No? He will give you the desires of your heart. In Psalms 91, He who dwells in the shelter of the Most High, as we go, as we remain in the Lord, as we delight in Him, ibig sabihin, talagang malapit tayo sa ating Panginoon. We have this good relationship. We have this nearness sa ating Panginoon. We'll remain secure and rest in the shadow of the Almighty. Pag sinabing shadow, it's you are near in the presence of God. Meron bang you are protected by the shadow, yung shadow mo, tapos yung shadow mo, ang layo mo sa shadow mo? Ibig sabihin yung shadow, you are actually in the presence of God. No? Whose power no enemy can withstand. Hallelujah. No, kaya nga po, prayer is the only way to experience God's peace and remove your worries. Because whenever we pray, we put ourselves near to God. Alam niyo, whenever we pray, God is present. Because God knew na ang kanyang anak ay makikiusap sa kanya. Pero at times, tayo lang ang madalas nagsasalita sa prayer natin. Prayers, it's communication with God. It's two-way communication. You speak and God speaks. Kayo ba tuwang-tuwa kapag ikaw ay nakipag-date? May nagsabi yung boyfriend mo, magde-date tayo.
bukas, susundin kita ng 6 p.m. Tapos ikaw na, first date nyo, sige. Medyo sige. Tapos alas 4 pa lang, naligo ka na. Tapos namili ng, first date namili ng damit, sexy ba ako tingnan dito? No? Dumating siya, 6. No? Kumatok sa bahay nyo. Nagtanong ka pa, alam mo namang siya darating. Sino yan? Nagtanong ka pa, pero alam mo naman siya yung darating, no? Okay. Ikaw ba'y tuwang-tuwa kapag habang naglalakad kayo, papunta dun sa sasakyan, papunta ng jeep? Magde-date wala pa sasakyan. Tapos sasabihin niya, meron lang akong open. Ang dami ko nang labahin, pwede bang mamaya punta ka sa bahay namin, maglaba ka? Tapos maglinis ka na rin ng bahay kasi darating si nanay ko sa apartment marumi yung apartment ko. Pwede maglinisin mo na rin. Okay? Tapos hindi rin gabi rin naman darating si nanay. Pwede bang ikaw na rin magluto? Umuo ka. Tapos sabi niya, sige, balik na tayo kasi kailangan mo magpahinga para bukas, para makapagtrabaho ka bukas sa apartment ko. Sige, balik na kita. Tuwa ka niyan? Without asking, okay lang sa'yo? Without asking, kumusta na ka naman? No? At times sa prayer natin, ganyan Tayo lang nagsasalita. We don't ask the Lord to speak through us. Hallelujah. Bato-bato sa langit. Ang tamaan ay magbago. No? In Philippians 4 said, do not be anxious. Do not be worried, or do not worry about anything, but in every situation, by prayer and petition, with thanksgiving, present your request to God. You know, bakit sinabi ng Panginoon, do not be anxious? Because we can pray. We can speak about our petitions. Okay? Tapos ito, and the peace of God. This peace of God produce yan ng peace with Christ. Okay? And the peace of God will transcend all understanding. Meaning, this peace is behind or beyond our ability to think. No, it's more than, or it's beyond our knowledge. Hindi natin maiisip yan. Hindi natin alam paano i-explain yan. Pero sabi ng Panginoon, will guard your heart and your mind in Christ Jesus. Kasi alam ng Panginoon, kapag wala ang peace ng Panginoon sa buhay natin, madali tayong mag-worry. Madali tayong mabalisa. Alam ng Panginoon na kapag hindi babantayan ng yung kapayapaan na binigay ng Panginoon sa kanya. Alam niyo kapag will guard, meron ba dito na kapag may gwardiya ka, aligaga ka pa rin? Natatakot ka pa rin? Di ba pag alam mong may gwardiya, you feel secured and protected. At yun ang pangako ng Panginoon, will guard your heart and your mind in Christ Jesus. Para yung kaisipan mo, yung puso mo ngayon, yung desire mo ngayon, babantayan ng Panginoon. Hallelujah! Hindi yan basta-basta kikilos. Si Lord ang magbabantay niyan. As we pray, as we present our request to God. Meaning, as we desire na tayo'y makalapit sa ating Panginoon. And in verse 8, finally, brothers, okay, and sisters, whatever is true, whatever is noble, whatever is right, whatever is true, whatever is lovely, whatever is admirable, if anything is excellent or praiseworthy, think about such things. Why? Kasi si Lord ang kumikilos sa buhay mo. Hallelujah. Kaya nga, don't go with negative people. Go with God. Kasi yung negative people will result negative situations. Go with God. Amen. At alam nyo, yung peace ng Panginoon, ibinibigay niya sa mga taong who wants to please God. Kaya nga, think such things. Okay? Think about such things. Amen. Kaya nga, kapag meron tayo niyan, as we think about these good things sa buhay natin, sa buhay ng iba, there is a sense of rest. Payapa ka. Kasi ang Panginoon na magbabantay sa iyo. Hallelujah. Isaiah 26:3, you will keep in perfect peace. Pag sinabing perfect peace, ibig sabihin niyan, shalom, shalom. It's double shalom. It's complete. All who trust in you and whose thoughts are fixed on you.
Kaya nga, yung trust ng Panginoon, yung grabing pag-ibig ng Diyos, ay pumapasok at nagkakaroon yung mga nagtitiwala lang sa ating Panginoon at yung kaisipan nila nakafix lang sa ating Panginoon. Kaya nga, as we have this peace, huwag niyo tingnan kung ano yung mundo in-offer ng mundo. Ay in-offer ng mundo, hindi yan forever. Huwag kang umasa sa promotion ng kumpanya. Umasa ka sa promotion ng Panginoon. Yes, hindi tumataas ang sahod mo. Umasa ka kay Lord. Pagpapalain ka ng Panginoon. Yes, sinasabi mo ngayon, yung pera mo sa bangko, ganyan lang kalaki. Magtiwala ka sa ating Panginoon dahil hindi ka pagkukulangin ng Panginoon. Hallelujah. Huwag kang umasa sa mga bangko, sa bank account mo. Kung gaano sila karami. Kapag naggera, wala nang kwenta yan. Pero yung peace na meron sa ating Panginoon, may gera man o wala. Because you have the presence of God, peaceful ka pa rin. Because you know, this life on earth, we are just strangers. We are not permanent dwellers in this world. Amen? Amen? So the key to trust, or the key to perfect peace, is trusting the Lord with all your heart. It's trusting the Lord. Kaya nga, trust in the Lord with all your heart. And lean not on your own understanding. Submit to Him, and He will make your path straight. Yung word na path straight, this life becomes peaceful. Hallelujah. Kaya nga, if we pursue peace, first, stay away from evil. Forgive and be reconciled. Find contentment in the Lord. In Matthew 5:19, blessed are the peacemakers, for they will be called children of God. Who are these peacemakers? These are people who pursue peace. They overcome evil with good. Alam nyo, kung titingnan nyo, parang lugi tayo. Ginawa na tayo ng masama, mabuti pa rin gagawin natin sa kanila. Linoko na tayo, pag-pray pa rin natin na pagpapalay sila ng Panginoon. It's not our loss. It's our gain. Dahil ang alam mo na pumapasok, alam mo lumalabas ang kabutihan ng Diyos sa buhay mo. Alam mo, God is at work in your life. At kung meron kang hindi pa pinapatawad right now, God wants to work in that field of unforgiveness in your life. Pagkatiwalaan mo lang ang Panginoon. Yes, hindi mo maintindihan. Ba't ko kailangan patatawarin siya? Ang tagal ng ginawa, ang grabe. Hindi mo alam kung ano yung naranasan ko during that time nung ginagawa ng taong ito sa buhay ko. Hindi mo alam. God knows. Gusto ko lang palayan ng Panginoon sa unforgiveness na yan. Because God wants to bless you. Nice ng Panginoon, maranasan mo yung freedom with God's presence. Pero kung iniisip mo yung taong yan, every time you pray, nakikita mo yung taong yan, it's a hindrance to God's blessings. It's also a hindrance in God's presence. Yes, right now, hindi mo maintindihan. Pero alam ng Diyos ang ginagawa niya. Forgive. Then mararanasan mo yung the peace that passeth all understanding will guard your heart and your mind in Christ Jesus. Hindi kita kilala, kapatid, pero alam mo yung buhay mo. Trust in God. Trust in the Lord, because blessed are the peacemakers, for they will be called children of God. If you pursue to be a peacemaker, you will be blessed all the days of your life, because you are truly a child of God. Hallelujah. Sa buhay natin, ayahan natin si Lord ang kumilos. Ayahan natin si Lord ang gumanti. Kung may pagganti mang gagawin ng Panginoon, hayaan natin si Lord. Paubayan natin ang buhay natin kay Lord. Pahawak natin kay Lord. Hayaan natin ang Diyos ang makita sa buhay natin. Hallelujah. Pursue peace, and God will bless you. Hallelujah.